Nakakaloka, bigla nakaalpa si Hercules kaya ito naghabulan sila. For today's video nga, sabi ko papakita ko sa inyo ang afternoon routine dito sa loob ng ating mansyon since ibang-iba na nga siya kaysa sa afternoon routine nila noon. Bali ngayon nga, nandito si Mama Fiona at ang mga Junakis niya kasi binisita niya nga ulit yung mga anak niya dito. Syempre, kumain nga siya kasama yung mga Junakis niya pero afternoon, pinalabas na rin nga sila ni Achichi. Ayaw pa nga lumabas ni Mama Fiona ng time na to pero hindi naman pwede kasi magsisilabasan na rin nga ang ating pack members. Nakatampay rin nga dito sa labas itong si Pulgoso, tingnan nyo. Tapos sabi ni Kuya Jomar nyo, pilay daw siya. Anyways, after nga makalabas na Mama Fiona, ito naman ang inisikaso dito sa loob ang pag-i-spray dito sa office area ng ating pack members. Bala ito nga, dinidisinfect nga palagi itong area to. Alam nyo naman yan palagi. Ito yung hindi pwedeng mawala kapag lalabas ang ating pack members. After na mapatuyo yung dinisinfect na area, ito nga ang unang palalabasin itong si Brindel. May pagsalubong pa, ulit pa nga yan sa akin pero tingnan nyo, dumiretso rin nga siya dito sa paloob. Since hindi nga talaga to sinarahan, parang mamit at makita-kita niya yung kapatid niya dito or yung mga pamangkin niya pala. Para kasing kapatid kasi nga mga kamukha naman niya at pare-pareha sila mga Brindel. Pero anyways, ayan tuwing lalabas nga dito si Brindel, paragi naman siyang diretso sa pagpapati kaya very good naman siya. Habang nasa labas naman si Brindel, nagkakagulo na naman ang mga pack members natin dito sa loob. Paano ba naman kasi excited sila sa time ng paglabas nila. Kaya naman talagang kanya-kanya silang talunan, ikot-ikutan at paghahaulingan para nga lang makapagpapansin na akala mo nang talaga papalabasin agad. Inuna na nga ni Kuya na ilipat nga itong si Olaf dito sa maliit na cage na ito kasi nga kailangan linisin yung kanyang cage. Pagka sila lumabas na mga meals natin na nasa baba, bali lilinisin nga yung mga cage nila at matitira nga dito si Olaf at si Athena. Pero kailangan na rin nga isabay ng paglilinis yung mga cages nila habang nililinis yung cage na mga meals kaya dito nga muna sila inilalagay habang nililinis nga yung kani-kanila mga cage or room. Ito naman si Brindel, grabe talaga kapasaway, kinulit-kulit pa itong ate Olaf niya bago nga siya tuluyang umakyat. Nahirapan pa nga talaga magpakit sa kanya ang ating mga kuyas kasi ayaw naman talaga niyang pumasok agad sa loob pero no choice kasi maglalabasan pa nga yung iba nating pack members. Nung mapapasok naman na si Brindel, lumabas nga ulit ako dito sa labas at nung ready na nga lahat, nakalak na lahat ng mga gates, pinalabas na nga itong ating mga meals. Alam niyo na rin naman ang ginagawa nga ng ating mga pack members kapag nilumalabas dito. Syempre, kanya-kanya na rin nga silang potty. Pero syempre, may mga kasama rin yung mga kalokohan at kakulitan yan ang hindi mawawala sa ating pack members. Pero maganda nga sa kanila talagang inuuna nila yung pagpapati bago siya tuluyang magkulitan at magbardagulan. Nakakaloka nga itong si Bardag kasi dito niya napili magpupo sa may semento at hindi sa batuhan kaya naman talagang sinalo ng Kuya Sermer yung pupo niya. Pero minsan talaga kapag naabutan niya nga nagpupupo parang hindi na niya limutin or dakutin, sinasalo na talaga niya gamit yung dustpan. Habang nasa labas naman ng mga meals, ito na nga yung ganap sa loob. Syempre nandito si Olaf habang ang dalawang kuyas natin ay naglilinis at pati rin nga pala si Athena na iiwan dito. Bale, hati-hati nga sila ng gawain. Ito si Kuya Jomar nyo yung nag-i-spray tapos si Kuya naman yung nagkukuskus-kuskus ng kani-kanila mga cage tapos nakababanawan ulit ni Kuya Jomar. After naman no, itutulak or si scrape naman ni Kuya Edmar no yung tubig tapos si Kuya Jomar naman ulit yung magmamop. O diba talaga hinati-hati nila para mas mabilis talaga. Sila rin nga pa yung nagme-make sure na malinis lagi yung cages ng ating pack members. After nilang malinisan lahat ng cages ng mga male natin, eto't pinapasok na rin nga sila at syempre kagulo na naman nga sila dito sa loob kasi si Hercules na talaga yung marunong pumasok sa kanyang sariling cage. Yung iba kasi lito pa talaga since naglipat-lipat nga sila kaya naman nahihirapan rin si Kuya nyo na magpapasok sa mga makukulit na ito. Pag nakapasok naman sila, dito na rin nga sila bibigyan ng kanya-kanya mga tubig kasi naman itong mga hotdog na sunog natin hindi nilalagyan ng painuman. Ang ginagawa kasi nila, tinutumba nila tapos nahihigan-higan nila kaya naman nababasa talaga sila unlike our other pack members na may kanya-kanyang inuman na nakadikit dito sa kanilang cage. Dahil nakapasok na mga meals natin, ito na mga females yung pinalabas at tingnan nyo talagang halos ayaw pa yata lumabas at gusto doon sa loob mag-stay. Grabe nga mga females natin kasi sinalubong talaga nila ako ng matindi since bihira na rin nga nila talaga ako makita. Ito naman na nga ulit ang ganap sa loob ng mansyon dito sa second floor. Syempre, ganun pa rin yung ginagawa nila at vinavacuum rin nga pala ni Kuya Edmar nyo lahat ng mga cages bago linisin. Para nga rin mag-make sure na hindi nga maklog yung pinakalaanan nga ng tubig dahil sa kanila mga balahibo. Hindi na rin naman talaga mahirap maglinis dito kasi meron nga ditong sa second floor na sarili nilang hose. Balik tayo sa ating pack members at kulit-kulitan na nga sila dito pero in fairness naman sa kanila, hindi sila gaanong kagugulo ngayon. Hindi nga gaya noon, nakala mo
mo talaga may tornado sa sobrang gulo. After nga malinisan ng second floor, pinapasok na rin nga itong ating mga pack members at tingnan nyo yung iba talagang hindi alam kung saan ang punta nila. Pero yung iba naman gaya ni Mishka at ni Queen Blue, tingnan nyo dumiretso nga sa kanilang mga rooms. O diba napakabait? Tapos naghihintay na nga lang sila ng magsasara ng kanilang mga rooms at hindi na nga sila lumalabas. Very good nga ang dalawang yan. Tapos nung makapasok naman lahat, eto nga si Hercules naman na yung patatakbuhin sa labas. Alam nyo naman yan yung afternoon run niya. Andito rin nga si Kuya Edmar nyo para nga magpakain ng mga doggy sa labas at syempre magbumotor siya para pumunta doon. Kaya naman kahit nakamotor siya, ito bit nga niya itong isang garapon na punong-puno ng dog food para ibigay nga sa mga doggies nang biglang ito yung nangyari. Pagalis nga ni Kuya Edmar nyo, nakita nyo ba? Ito replay natin. Biglang humabol itong si Hercules at nabitawan ni Kuya Sermer nyo yung tali ni Hercules. Ay, grabe naman talaga. Kaya ayan, further na nga sila at nagsitakbuhan, nagsihabulan. Pero upon checking the CCTV, hindi nga si Kuya Edmar yung hinabol itong si Hercules kundi si Achichi. Kaya naman nabitawan rin ni Kuya Sermenyo yung taling hawak kaya talaga nakakawala itong si Hercules. Eto naman si Kuya Edmar nyo, kumain naman dito ng, mali pala, naglinis pala siya ng pupo ng mga pusa. Ito nga yung ginagawa niya after siya magpakain ng mga doggy sa labas, dumediretso nga siya dito kay Naming at kay Musang. Habang si Kuya Sermer naman magpapakain naman na siya sa ating pack members at ito sakto nagsasalin nga siya ng dog food at grabe pa ubos na naman ang stocks nila. Diyos ko, mukhang kailangan na naman nga nating bumili bukas ng dog food at ako nasa 20,000 na naman to 30,000 na magagastos natin sa dog food pa lang nila tapos pang ilang linggo lang. Anyways, ito naman na nga ang huling gagawin ng ating pack members. Kakain na nga lang sila at isa na rin nga silang binigyan ng pagkain. Siyempre, hindi pwedeng kalimutan bigyan ng pagkain yung mga nasa second floor. Hindi naman pwedeng hindi sila kakain, diba? After nga nila magkainan, magsisitulugan na nga sila at sa umaga na ulit ang kulit.